Alright, isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, sa mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlog at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-escape ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? Then also, i-greet natin ng belated happy birthday kay Danilo Sanchez. That is greetings coming from Danilo Sanchez and Pablita Sanchez and family. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 56 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipes. Meron siyang 27 na mga comments. Phil Macabato. Meron siyang 23 na mga comments. Nandyan din si Maria Midasiplon. Meron siyang 20 na mga comments. And Jean Mirafuentes. Meron siyang 12. Lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well before tayo mag-start, siyempre sa ating mga talakayan ngayong araw, ilalong-lalo na pag-usapan natin yung mangyayari mamaya na merong budol, questionably na committee na magsasagawa daw sila ng pagdinig ng 18 Marites. Yung Senate Blue Ribbon Committee ni Petra Cayetano. Petra na talaga. At saka pinangunahan ni Marcoleta, nandun din itong si Mike Defensor. Alam niyo mga kababayan ko, Parang ika-12 yata na senador itong si Mike Defensor, no? Feeling talaga eh. Baka siya, Ivan. Kasi siya dito, yung nag-announce na meron dang mangyayari na pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Pero hindi doon sa Senado, kundi doon sa EDSA gym building yata yun. Somewhere in EDSA mga kababayan na event sa, I forgot the name. Basta yun ho ang kanilang location or venue. Doon sila magsasagawa ng kanilang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pangungunahan ni Marcoleta under kay Petra Cayetano. Diba yan ho ay budol. According ho sa ating mga mambabatas, according ho sa mga abogado na kilala natin, yan daw ay bogus, questionable, at saka hindi legal, hindi din valid na hearing mga kababayan. Yes, you heard it right. Ngayong araw, mamaya, 10 a.m. in the morning, magsasagawa sila ng pagdinig. Pero hahabulin sila ng taga-NBI. Babanatin din natin ito si Petra Cayetano kasi meron siyang statement noon na pwede natin gamitin, ibabaliktad natin dito kay Petra Cayetano. At syempre pag-usapan din po natin ito si Sara Duterte, Pamela Duterte at yung aming experience na kanyang asawa doon sa UCMED. Doon sa di ba nanganak ang aking asawa mga kababayan? So mamaya pag-usapan natin yan. Syempre before tayo mag-start sa ating talakayan, atin muna hong i-announce kung sino yung nanalo sa ating pa-contest na most like comment. Okay, so ang nanalo ng araw mga kababayan ko ay galing sa comment ni Monez Borromeo kasi ang kanyang comment ay meron hong 53 na nag-like sa kanyang comment. So ang kanyang comment sabi dito, ang naghahanda ng kabaong ay siya ang ipapasok dyan. Ibig sabihin mga kababayan ko, yan yung napag-usapan natin doon sa ating last vlog. I think 4 days ba hindi nakapag-vlog si Sir Ivan? 4 days, di ba? At saka hinahanap na ho si Sir Ivan o hinahanap na ho si Sir Ivan ng mga DDS. Na-miss si Sir Ivan ng mga DDS. So tayo na po ay pinaghahanap. So pasensya no? Kasi nga super busy talaga si Sir Ivan. Ang ating beauty, super busy. Mamaya explain natin yan. So, ang comment ho ni Monez Borromeo, merong 53 lahat na nag-comment. Na nag-like. So, siya ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment.
So ang second ay galing ho sa comment ni KJ2 Cervantes TV kasi ang kanyang comment ay merong 46 lahat na nag-like. So kanyang comment, sabi dito, Lord, protect our beloved PBBM and the First Family. Actually mga kababayan ko, sa hindi pa po nakakaalam sa ating mga viewer, meron ho tayong prayers doon sa dulo ng ating vlog. Diba? Meron ho tayong closing prayers doon. Tsaka sana samahan ninyo si Ivan, kasama ho marami natin mga viewers na nagpe-pray para po sa makababayan natin, sa ating protection, at saka nagpray rin po tayo para sa proteksyon ho ng ating President BBM. Okay? So yan ho ang pang-second na most like comment. Galing ho sa comment ni KJ to Cervantes TV. Merong 46 lahat na nag-comment, okay? Or na nag-like. So, kay Ma'am Moneth Borromeo, please message me doon sa ating Facebook account para ma-claim ni mo ang inyong premyo, okay? Again, congratulations kay Moneth Borromeo. Pero sa mga kababayan ko, siyempre pasalamatan din natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkapi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Eterio Herrera, nagbigay sa atin ng 2 Australian dollars. Thank you so much. And also pasalamatan din natin ang nabigay sa atin ng stars doon sa Facebook. Yes, may mga stars. So, actually may nakita ako, merong nagbigay sa atin ng 1,000 stars, merong 500 yata yun or 700, I forgot. Basta merong 50, meron tang isa-isa. Marami hong nabigay kasi Ivan. Bakit si Ivan? Kasi nga diba tayo ay nag-post doon sa ating Facebook account. Doon sa ating Facebook account, nag-post ako doon sa picture na kanyang asawa at sa kasama niya or bit-bit niya ang aming anak. Yes, a cute little boy. Nanganak na ho ang asawa sa hindi po nakakaalam. At saka pinost ko doon, syempre pinasalamatan natin yung mga doktor na tumulong sa amin, sa aking asawa, sa hospital, at saka yung lahat ng mga tao na tumulong sa amin. At syempre, unang-una natin pinasalamatan ang ating Panginoon, si Lord Jesus Christ, para sa ating protection, para sa mga countless blessings, at saka para din sa guidance. So again, thank you so much ho sa lahat, lalo-lalo na sa ating Panginoon. So alam niyo mga kababayan ko, doon po sa panganganak ng aking asawa, kaya nga hindi nakapag-vlog kaagad si Ivan. 4 days ho tayo hindi nakapag-vlog. Bakit? Kasi nga, siyempre ang asawa, siya pa po ay nag-recover. So kailangan niya po ng katulong mga kababayan. Kailangan niya ho ng support. And of course, nandyan din ang ating bagong anak, ating napaka-cute little boy na ating anak, hands-on ho si Ivan. So, ganun ho ako sa aking mga anak, mga kababayan, hands-on ho tayo. So, siyempre, kapag, alam na ho natin, di ba? Experience ho natin kapag meron tayong anak, lalo na kapag bagong kapapanganak pa lang, talagang pilaw-pilaw yan, mga kababayan. Talagang kulang sa tulog yan. Doon nga sa hospital, doon sa UCMed, siguro mga 4 hours, pinaka-maximum na tulog ni si Ivan, 3 hours and a half. Siguro lang. Bakit si Ivan? Kasi nga halos every 30 minutes pumapasok ho yung mga nurse, yung iba intern, merong doktor, di ba? Nag-check sa aking asawa, nag-check din sa ating anak. So mahirap ho matulog doon sa ospital. Pero nakamonitor po si Ivan sa mga nangyayari. Kaya lang, mahirapan tayo na mag-vlog kasi nga kailangan po nating ibigay ng buo ang ating time doon sa aking asawa at doon rin po sa aking anak. Okay? So, pasensya ho. So, gusto ko lang pong pasalamatan. Kasi si Dr. Munyin, ang kanyang husband na si Dr. Gadi, si Dr. Pua, at saka si Dr. Lucero for their outstanding expertise and commitment para ma-deliver ng safe ang aking anak. And of course, sa mga staff din sa UCMed. And also mga kababayan ko, nagpasalamat din po tayo sa ating President BBM dahil po sa programa ng PhilHealth na Expanded Maternity Benefits Program. Ako po ay witness mga kababayan na talagang malaking tulong ho ang programa na yan ng PhilHealth. Yes, malaki ho ang na-save natin. Malaki ho ang na-discount ni Sir Ivan. Kasi nga ang aming hospital bill mga kababayan ay umabot ho ng 141,793. Yes, 141,793. Yan lang ho ang nakuha namin or na bill namin sa hospital. Bakit? Kasi libre ho yung dalawang doktor. Hindi sila nagbabayad sa amin mga kababayan. Si Doc Monyin at saka si Dr. Gadi. Oo, hindi kami pinababayad doon. Talagang nahiya nga ako eh. Napakabait po ng mag-asawa na yan. Yes, sila po yung mababait talaga, honestly. Sila din po yung napaanak sa isa kong anak. Tas libre pa din mga kababayan.
Kasi si Doc Monyin at saka si Doc Gadi, si Doc Monyin nga pala, siya ho ay family friend ng aking asawa. So yun nga, ayaw nilang magbabayad, so nakasave kami. Thank you so much nga pala kay Doc Monyin at saka kay Doc Gadi. So yun na nga mga kababayan. So ang aming bill is 141,793. So after sa PhilHealth coverage, ang bill namin is only 83,793. So ibig sabihin yan na kapag nakasave kami through the PhilHealth benefits is 58,000. Isipin nyo, 58,000 ho ang nasave ni Sir Ivan. Actually, mga kababayan ko, ako po yung member. Ang aking asawa, siya po yung, yung dependents. Diba? So, covered ho ng aking PhilHealth ang aking asawa. So, 58,000 ho ang nasave namin. Tingnan nyo kung gaano kalaki ang nasave natin, di ba? So, totoong-totoo talaga. Yung sinasabi na programa ni President BBM na malaki na ho ang masave natin through Expanded Maternity Benefits Program. Alam niyo mga kababayan ko, nakipag-chika ako doon sa taga-billing. Yung billing, di ba sila yung nagproseso doon kung magkano lahat ng ating babayarin sa ospital. Tinanong ko siya, meron bang kaibahan? Sabi ko, meron bang kaibahan, difference sa panahon ni Digong or sa panahon ngayon sa PhilHealth? Sabi niya, malaki ho ang pagkakaiba. Actually, yung natanong ko na staff doon sa billing mga kababayan sa ospital, siya ho ay DDS. Yes, DDS siya. Pero siya po ay nakapansin or meron siyang nakita na malaking pagbabago sa PhilHealth sa panahon ng Marcos administration versus sa panahon ni Digong. Kasi tinanong ko siya, magkano ba yung mostly masave noon sa mga pasyente. Sabi niya kapag CS mostly nasa 23,000 to 27,000 daw. Yan yung masave. Tapos ngayon tingnan nyo, 58,000 ang nasave mga kababayan. O di ba? Malaki talaga ang ating nasave sa panahon ngayon ni President BBM kontra doon sa panahon ni Digong. Kasi Digong, korap yun eh. Si BBM kasi hindi korap. So tingnan nyo mga DDS, tapos sabi pa nila wala daw nagawa si President BBM. Gonggong talaga eh. Ang sarap pitikin ng tinga nito mga DDS, wala daw nagawa si President BBM. Kahit isang programa daw o proyekto, wala daw si President BBM. Meron ipapakita sa inyo. Ito ang sinasabi ng mga DDS ngayon na wala daw mangyayaring SUNA this coming July. That is next month, mga kababayan. Diba? First time sa history ng Pilipinas, wala daw SUNA. Bakit? Siya ang ating tatanungin. For more details, let's watch this. First time sa history ng Pilipinas na walang SONA. Bakit walang SONA? Ano ba, may pagyayabang ni Marcos wala naman siya nagawa. Dapat nga taon-taon walang SONA Dahil wala naman siya nagagawa Ano ba nagagawa ni Bongbong Marcos? Ha? Ikaw, tatanin nga kita, ano ba nagawa ni Bongbong Marcos para mag-SONA siya? Ano bang may pagmamayabag niya? Diba? Wala naman kayo nga mga loyalista, sabihin nyo nga kung ano nagawa ng Bongbong Marcos nyo na kailangan siya mag-SONA. Ha? Ano nagawa niya? Wala. Utang na ang manggulo sa Pilipinas. O, di ba gonggong no? Yung mga DDS mangmang talaga napakatanga at walang alam. Alam mo, ang sarap isampa sa kanya yung bill namin kasi isa to sa mga nagawa ni President BBM. Isa dito yung zero billing ho ng hospital. Pangalawa, itong Expanded Maternity Benefits Program. Malaking tulong ho to sa mga kababayan natin at natulungan ho si Sir Ivan dito. O di ba? Isa ako sa witness dito, gonggong. Di ba? Dapat alam nila ito. Kasi isa rin sila dito na makabenepisyo. Malaking tulong ito sa kanilang pamilya. Or baka baka na-avail na nila ito programa na ito, pero ayaw nilang aaminin kasi hindi nila ito matanggap na meron palang mga nagawa si President BBM. Actually, maraming nagawa ho si President BBM mga DDS, pero hindi nyo lang yan matanggap. Diba? Doon nga sa Mindanao, doon nga sa nasalanta ng lindol, sinong una doon ang pumunta? Diba si President BBM? Nasaan yung pamilya Duterte? Wala, loling hayaw. Si Basta Duterte, nabuta ng China. Si Sara, nangampanya sa Cotabato, nangampanya doon sa Leyte. Diba si Pulong Duterte, nasaan siya? Nandun sa dahig, nagluling hayaw lang, hindi sila tumulong. Pero si President BBM, nakita natin doon. At saan yung sinasabi nila na kapag pupunta daw si President BBM sa Mindanao, hindi na daw makakabalik ng buhay? Or baka ano daw ang gagawin ng taga Mindanao kay President BBM?
Nasaan na ang mga sinasabi nila? O, di ba, napahiya lahat. Yung ang sinasabi nila na meron nang mangyayari sa palasyo sa Malacanang noong June 12, noong araw ng kalayaan, may nangyari ba? Napatasik ba nila si President BBM? Hindi, iyakan ang lahat. Hanggang ngayon, presidente pa rin si President BBM. O, di ba? Walang kwenta yung mga pinagsasabi ninyo. Kahit nga, di ba, yung meron na kayong ginawa doon sa labas ng Senado, doon sa labas ng Malacanang, na meron silang dalang kabaong. May mga dala pa nga sila ng mga aktor doon, di ba? Gipang-hire nila ng mga realista, ng mga aktor. Napansin natin yan kasi nga nung sinabi ho ng isang vlogger, nung host, di ba mayroong babae na payak-iyak doon na nakahawak sa kabaong? Di ba? Kailangan namin kayo na ikaw yung presidente, pamilya Duterte, di ba? Dapat kayo na maging presidente ngayon kasi kawawa na daw yung Pilipinas. Ang daming chichiboreche. Di ba? Payak-iyak pa yung babae. Tapos nakakatawa kasi biglang sinabi ho nung isang vlogger na siya yung nag-host doon na tapos ka na. Pangalawang batch naman, pasok. O di ba? Yun ay scripted kasi. Tapos meron pang isa, paiyak pa, tapos humiga doon sa harap ng mga pulis. Meron pa isa doon, mga kababayan, paiyak din. So, di ba? Ang laki siguro ng TF nila. Hindi nyo napapabagsak si President BBM. Bakit? Kasi mahal siya ng taong bayan. Protektado ho ng mga matitinong tao si President BBM. Protektado siya ng ating Panginoon. O diba? So hindi nangyari ang inyong gustong mangyari na mapapatalsik si President BBM or matitigi si President BBM. Ang ibig sabihin niyan, failure ang inyong plano. In your face. Iyakan lahat ang mga DDS. Diba? So mga kababayan ko, before tayo mag-start doon sa ating mga maiinit ho na mga talakayan ngayon, ating mga topics, ibabakita muna natin dito kung ano yung mga ginawa ni President PBBM kahapon. For more details, let's watch this. Bayan personal na kinumusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga naapektuhan ng lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Nag-inspeksyon din ang Pangulo sa mga ospital at iba pang pasilidad na napinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Pinangunahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang iba't ibang cabinet secretary, sinalaysay ng mga local chief executives ng General Santos City, lalawigan ng Sarangani, Davao Occidental at iba pang munisipalidad ang sitwasyon sa kanilang mga lugar. Kabilang dito ang mga nasawi sa buong Southern Mindanao na nasa kasalukuyan ay umabot na sa 74 katao kung saan 53 ay mula sa Soc-Sargen at 21 naman ang sa Davao Region. Inilahad din dito ang mga napinsalang mga gusali ng pamahalaan, pribadong establishmento, mga tulay, kalsada at iba pa. Higit pa rito, idinaing din ng mga opisyal ang hirap ng kanilang sitwasyon, partikular na ang mga lugar na mahirap maabot ng tulong dahil sa mga nasirang daan at mga hindi madaanan dahil sa pagguho ng lupa. Tumugod naman agad ang pamahalaan sa pamamagitan ng mga tulong na kakaloob. Ayon sa Pangulo, maglalabas ang Office of the President ng 278 million pesos para sa mga LGU na labis na naapektuhan ng nasabing lindol. Sa naturang halaga, tig 50 million pesos ang matatanggap ng lalawigan ng Sarangani at General Santos City. Tig 30 million pesos para sa South Cotabato at Sultan Kudarat. Tig 20 million pesos naman sa Davao Occidental at Glan Sarangani. At 15 million pesos naman sa Zamboanga. Samantala, ang iba pang mga LGU na naapektuhan din ng lindol ay makakatanggap ng tig 3 to 10 million pesos. Bukod dito, maglalabas din na ang Local Government Support Fund o LGSF ng 15 million pesos para sa pagkukumpuni ng mga nasirang gusali ng pamahalaan at ospital sa Alabel, Sarangani. Para naman sa mga individual na nasiraan ng bahay, makakatanggap sila ng 30,000 pesos mula sa DSUD. Prioridad din ngayon ng DPWH ang mga nasirang tulay at kalsada upang hindi na mahirapan sa transportasyon. Nakapamahagi na rin ang DOH ng mga hygiene kit, gamot at iba pang mga supply na medikal. Kabilang din sa prioridad ng Pangulo ang malinis na inuming tubig, kaya naman may mga water filtration system na ipapadala sa mga apektadong lugar. Kami naman ay nakinig sa inyo kung ano tuloy-tuloy lang ito. Hindi kami aalis hanggat hindi na kami kailangan. Hanggat kailangan pa kami rito, we will stay here and we will continue to provide assistance to everyone.
Dayan ay tiniyak naman ng Pangulo na handa ang gobyerno sa anumang tulong na kakailanganin ng mga LGU. Sa katunayan nga ay personal nitong pinayuhan ang mga lokal na pamahalaan na magsabi sa kanya o di kaya ay sa mga cabinet secretaries kung ano pa man ang kanilang mga kailangan upang maaksyonan agad. Binisita naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang ospital upang kumustahin at personal na suriin ang pasilidad. Pinangunahan din niya ang pag-turnover ng 2 patient transport vehicle sa pamahalaang panlalawigan ng Sarangani. Samantala, sinabi ni PCSO General Manager Melquiades Robles na maliban sa Sarangani, ilang lalawigan pa ang mabibigyan ng patient transport vehicle. Kabilang sa mga makatatanggap ang South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao del Norte at Cotabato Province. Dagdag pa ni GM Robles, maliban sa mga PTV, patuloy ring namimigay ng charity ba ang kanilang tanggapan. Nakahanda din ang PCSO na maghatid ng medical assistance sa mga apektadong individual. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito na. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulance. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the Ganito na po tayo. reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway eh. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Malaking tanong talaga no kung bakit hindi ito napaayos ni Digong sa kanyang panahon, itong Maharlika Highway. Diba? Bakit hindi ito napaayos ni Digong? Diba sabi ng mga DDS na marami daw nagawa na proyekto itong si Digong. Siya daw yung may pinakamaraming nagawa daw na proyekto. According ho ng mga DDS, sabi nila. Pero tingnan natin ho yung actual. Tingnan nyo sa Maharlika Highway, ang mga witness dyan, yun nandyan ho sa gilid ng highway na yan. Diyan sila nakatira. Tingnan nyo, nagsumbong sila kay President BBM. Since sa panahon pa ni Apu Lakay, maganda ho ang highway na yan. Pero hindi na napaayos after kay Apu Lakay. Dumaan na lang si Digong, na ito si Digong, malaki ho ang kanyang budget. Diba? Malaki na ho, siguro ang kanyang naibulsa. Diba? Ang mga kababayan kasi natin sa panahon ni Digong ay binulag sa war on drugs. Diba? Kaya nga maraming nasabi itong mga DDS at saka ibang mga nauto nila na maraming nagawa si Digong. But actually, ang war on drugs, yan na ho ay front line sa kanilang isinagawang korupsyon, katiwalian, maraming ginagawang mga pagnanakaw ang pamilya Duterte, di ba? Doon sila binulag sa war on drugs. Pero ang totoo, itong si Digong, wala namang masyadong nagawa. Wala sila na masyadong maipagmamayabang. Ang mga DDS lang, binubulag nila yung ibang mga kababayan natin. Pero tingnan nyo, nakita ni President BBM kung napagawa ba or napaganda ba ni Digong yung sa Samar area, sa Leyte area.
Siguro doon sa doon sa area ng Mindanao kasi nga yun ay baluarte nila sa panahon sa lugar ng Davao, somewhere in Mindanao, baka doon. But sa lugar ng Luzon at saka sa Leyte, walang masyadong nagawa or baka wala talaga. Walang nagawa itong si Digong. Ibuti na lang si President BBM na ngayon ang ating presidente, marami siyang naipagawa sa Leyte and some part of Luzon and also doon sa Mindanao. Diba, DDS? Correct me if I'm wrong. Pero totoo yan. Marami ho ang makapagsabi niyan na maraming nagawa ang Marcos administration. Maraming nagawa ho si President BBM. Ang problema lang dito, binubulag yung kasi sa ibang mga isyo para hindi mapansin ng publiko, para hindi mapansin ng iba nating mga kababayan. Diba? Dahil ho sa mga ginagawang pag-iingay, mga black propaganda at mga fake news ng mga DDS. So dito tayo sa grupo ni Petra Cayetano. Kasi ngayong araw, ulitin na po natin, meron silang isasagawang ng araw na pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee daw na pangungunahan ni Petra Cayetano at ni Marcoleta. Ang nakakatawa dito, kasi ang nag-announce niyan mga kababayan ko, itong si Mike Defensor. O di ba? Feeling siguro siya yung ika-13, no? 12 yata yung sinabi ko, ika-12, yung sinabi ko nung sa intro, ika-13 siguro, or feeling ika-13 na senador, itong si Mike Defensor. Kasi siya dito yung nag-announce kung ano ang mangyayari sa pagdinig, at saka sa ang lugar nila isasagawa yung kanilang pagdinig kasi hindi sila makakagawa doon sa Senado kasi sila ay bogus, sila ho ay piki na Senate Blue Ribbon Committee. Diba? Tapos ang dami walang pananakot kasi meron na silang bagong bisita, yung bagong nilang binayaran na witnesses, yung 14, fearless daw, fearless 14. Doon nila ilalahad yung iba pa nila mga nalalaman. Pero ang script na yan, sinong gumawa? Do you think yung fearless 14? Do you think yung 18 na mga kargadors o yung mga iskalawags? I don't think so. Malamang sa malamang ang gumawa niyan si Baligod na naman. At saka with the support, acting ba tawag doon? With the direct support of Marcoleta at saka Mike Defensor. Kasi nga itong si Marcoleta mga kababayan ko, mukha yatang under ni Mike Defensor, no? Napansin ba natin, si Marcoleta mukhang under kay Mike Defensor. Bakit? Bakit ko nasabi yan? Kasi nga itong si Mike Defensor ang nag-announce kung ano yung mangyayari ngayong araw. Na meron pala silang isasagawa na pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee na piki. Siya ho yung nag-announce pero hindi yan in-announce ni Marcoleta. Kaya marami ho dito nagsasabi, baka under no or kontrolado ni Mike Defensor si Marcoleta. Kasi nga naalala ba natin na meron ho nagbigay ng donation, campaign donation doon kay Marcoleta. May nagsabi ho, di ba sinabi niya na 30 million pesos daw nagbigay sa kanya, tas utang na loob daw yun doon sa nagbigay sa kanya. Hindi kaya si Mike Defensor ang nagbigay noon mga kababayan na 30 million utang na loob. Kaya hindi kontrolado ni Marcoleta si Mike Defensor or under siya kay Mike Defensor kasi sa utang na loob. Malamang sa tingin ko lang, ang kanyang ang nabigay ho ng donations dun kay Marcoleta, itong si Mike Defensor. Correct me if I'm wrong, mga DDS. Kaya siya kontrolado ni Mike Defensor. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga kababayan itong analysis ho ng isang dean, ng isang eskwelahan na ito si Dean, si Attorney Jose Bautista yata siya. Kasi nga ito ang kanyang napansin dito sa isinagawa na hearing ni Marcoleta, yung Senate Blue Ribbon Committee na piki. Siya ho ay hindi bias. Siya ho ay neutral lang na magbibigay ho ng analisa. Pero ito ang kanyang napansin. Nabanggit nyo yung joint affidavit. Normal ba na 18 sila doon sa iisang affidavit? Bakit po hindi ginawang tagi-isa? Bakit po hindi ginawang tagi-isa para nakikita kaagad kung may corroboration o hindi? Pero parang minadali o nagtipid. At lahat sila nasa iisang affidavit lang. So di mo tuloy alam kung napilitan ba yung isa, 'di ba? Or may gumawa para sa kanila, pinapirma na lang. Diyan nyo makikita, Maan and Sandro, no? Diyan nyo makikita yung malaking kabalbalan nitong joint affidavit na to. Ano ba ibig sabihin ng affidavit? Yan ay sinumpang salaysay, sinumpaan niya na pagsasalaysay ng tao na meron siyang personal knowledge nung kanyang ilalathala dyan.
Kumbaga, alam niya yon sa sarili niya. Sapagkat yun lang ang kaya niyang panindigan eh. Pag hindi niya nalaman yon sa sarili niya, hearsay na po ang tawag dyan. At walang kwentang ebidensya yan. Ano? Ngayon, ako, sa akin pong, alam niyo, Sandro and Maan, matagal na tayo nagpa-practice ng abogasya, no? Yes. More than 40 years na po tayo sa practice. Nakakakita naman tayo ng joint affidavit. Pero, hindi ganyan karami. Kadalasan, no, halimbawa, meron hong mga pulis na gagawa sila ng entrapment para sa drug case, no? Usually, dalawa sila. So, meron silang huhulihin, dadamputin nila pagkatapos ng entrapment. Mag-execute ngayon sila, dalawa sila ng joint affidavit para nung sa ganon, pagka may pinatawag ang husgado, isa sa kanila pwede na. Dahil totoo naman dalawa silang nandun, no? Kung minsan may nakakakita ako, mas marami sa dalawa, maaring tatlo, mga sundalo yan na sinasabi nila kasama sila doon sa operation, ganito ang nangyari, nakita niya si ganito, nakipagbarilan, ganyan, nakita niya yung akusado, na may hawak na baril, ganyan. Meron ganyan. Mga tatlo sila siguro, no? Para pag pinatawag, isa o dalawa sa kanila, pwede na. Pero, Diyos na mabagin, yung 18, walang ganyan. Hindi po pwede yan. Sapagkat yung 18, umaasta sila na akala mo ba ay sama-sama silang 18 na nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Hindi naman totoo yun. Ano? Kasinungalingan yon. Sapagkat kung may nagdi-deliver sa kanila bilang security o kaya driver, siguro marami na yung 2, 3 o kaya 4. Marami na yon. Sa isang lakad, siguro ganun lang karami. Pero hindi pa pwedeng 18 sila kasama nila yung pagdi-deliver ng mali-malitang pera. Hindi totoo yon. At yung pagdi-deliver, tignan po ninyo ha, nangyari yan ng iba't ibang araw, iba't ibang oras, at sa iba't ibang tao raw nila dinadala. So, ibig sabihin, ako po, ganito importanteng marinig natin yung katotohanan galing sa kanila. Itong mga 18 to, kahit papano, may nalalaman ito Meron po na nalalaman ito. Ang malaking problema lang natin, hindi natin maintindihan kasi pinakialaman na ni Levy Baligod, ni Atty. Baligod, ni Mike Defensor, o siguro, maaring pati si Senator Marcoleta, pinakialaman na nila yung affidavit. Hindi po ako naniniwala na yung 18 makakagawa ng isang affidavit para sa kanila. Yan ay ginawa ng isang abogado. Most likely, si Atty. Baligod ang sumulat niyan. Ngayon, may split po yung... Attorney JV, parang tingin mo may dagdag bawas. May dagdag bawas. Ay, ang dami na pong dagdag bawas Nung una, sabi nila, nag-deliver kay Congresswoman Laila de Lima. Sabi ni Laila de Lima, teka, hindi pa naman ako Congresswoman. Ay, mali. Atras sila, di ba? Nagkamali. Sorry. Nagkamali ako, sabi ni Baligod. Pagkatapos, eto na naman. Nasangkot nila si Loren Legarda. Dahil si Loren Legarda, at that time, nandun naman sa kabila. Nila Cayetano, di ba? Nandun sila sa yung dating majority ni Tito Soto Nandun si Loren. O isinali nila. O ngayon naman si Loren lumipat at napansin ng mga netizens. Ba't si Loren nandyan pero ayaw nyo naman sabihin doon sa kanyang peke at bogus na Blue Ribbon hearing. Ayaw nyo siyang banggitin. O nung pinoint out na, sinabi nila, ay nagkamali, hindi pala siya dapat kasama. Maraming mga parang anong tawag doon, yung bawi. Bawi, gano'n lastiko. Hindi mo makita yung consistency. Hindi tama lahat yung mga kwento di ba? Mismo ho si Atty. Bautista, dudang-duda talaga doon sa 18 Marites na yon. Kasi nga sila ho ay kontrolado ni Baligod, kontrolado ni Marcoleta, kontrolado ni Cayetano, ilalong-lalo na kontrolado ng kanilang handler na si Mike Defensor. Sa tingin ko lang ang handler nila itong si Mike Defensor. Bakit? Kasi siya din dito yung nabibigay ng funds sa 18 Marites. Malamang sa malamang, siya din dito nabibigay ng funds doon sa Fearless 14 daw. So siya dito yung handler. Tauhan niya lang itong si Baligod, tauhan niya lang itong si Marcoleta at saka si Petra Cayetano. Pero booking na booking sila. So ngayon, kapag itutuloy ang kanilang isasagawa na katarantaduhan na hearing doon sa EDSA, kasi nga sila daw ay gagawa ng pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee na piki,
sila ay kakasuhan ng NBI Director Attorney Melvin Matibag. The possibility is, kung they are not recognized as the legal Blue Ribbon Committee, of course, there's usurpation of power and functions. And also, sabi ko doon, kung hindi legitimate ng Blue Ribbon Committee, they are not covered with parliamentary immunity. So ano mang pwedeng ikaso sa kanila, may ikakaso sa kanila, pwede silang kasuhan ng perjury, pwede kasuhan ng libel or oral defamation. Because during the committee hearing, ang statement ng mga senators, they are protected with the privilege ng parliamentary immunity. Kasi the performance yun. But since if it's not the legitimate Blue Ribbon Committee, then anything na criminal in nature na sinabi ginawa, that is subject to prosecution or cases na pwede nila papalagutan. Di ba iyakan ng mga DDS? Yan ho ay labag sa konstitusyon at wala silang immunity. Makakasuhan sila direkta. Sige lang, magsasagawa lang kayo dyan ng hearing ng mga bogus. Kakasuhan kayo ng taga-NBI. Alam niyo mga kababayan ko, hindi lang ho si NBI Director Attorney Melvin Matibag ang nagsabi niyan. Sino si Ivan? Meron akong history niyan at mismo involved dito itong si Cayetano. Ano nangyari? Kasi according ho dito, sa sinabi ng isang kakilala natin na abogado, sabi dito, tuloy daw ang Blue Ribbon pero sa EDSA Events Place. Naalala nyo noong may power struggle sa House of the Representatives, nag-session ang kampo ni Lord Alan sa Celebrity Sports Plaza dahil nakapadlock ang session hall. Which is yan po ang time na kung saan itong si Cayetano nagpanik. Kasi nga kung nagkaroon ng quorum that time doon sa kamara, mapapalitan itong si Cayetano. So ang ginawa niya, pinadlock niya yung session hall. Tinanggalan din ng internet. Pati din yung aircon pinatay para hindi makakaroon ng quorum sa loob ng kamara. O di ba? Sounds familiar. Gawain ni Cayetano. Sa ngayon, itong si Lord Alan, mga kababayan, sila daw ay nakapagplano na gagawa na lang ng sesyon sa labas ng session hall or sa labas ng kamara. So sabi dito ni Attorney Carlo Ibanez, ang argumento noon ni Cayetano, hindi pwedeng magkaroon ng House session sa labas ng Kongreso. Sabi niya, iisa lang ang Kongreso at nasa batasan yon. Pero ngayon, pwede ang Senate hearing sa ibang binyo. Bakit iba na naman ang standard noon at iba ngayon? Well, back to you, Cayetano. O, di ba? Naalala ho yan ng isang magaling din na abogado na si Attorney Carlo Ibanez. In your face, Cayetano. Kaya mga ginagawa ngayon ni Cayetano, ni Petra Cayetano, nababaliktad siya. In your face, na back to you. Di ba? Kasi nga itong si Cayetano, makakalimutin yata. Nakalimutan niya siguro ang kanyang pinagagawa noong time na siya pa ay congressman doon sa House. Sa ngayon, mababaliktad itong si Cayetano. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mapapatuloy sa ating mga talakayan, siyempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yung una nag-comment dyan sa ating comment section. So nandyan sila si Imelda Montebon from Lapu-Lapu, Cebu, hi to Leonardo Steliero, Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, nandyan din si RN MSN from Los Angeles, i-shoutout natin si Marilyn Digma, Moneth Borromeo, Len Mina from Japan, nandyan din si Morita Tiempo, Leonardo Manansala, Charito Seriano, Florifigo Mapak, hi to Jen Rabara from UK, nandyan din si Romeo from Lancaster, California, Faye Nobio, Michael Binas, Pipito Antonio Paguntalan, nandyan din si Maricar Domingo, Loretta Pagalilawan, Arman Holt, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, bukas, June 17, magkakaroon ho ng special session. Kasi nga diba nanawagan si President BBM na kailangan na talagang magkaroon ng special session para matrabaho yung mga nakabinbin na mga bills dyan sa Kamara. At para din masolusyonan yung siyempre yung hindi dito pagtanggap ni Cayetano na siya ay hindi na Senate President, 'di ba? Sa leadership diyan sa Senado at saka sa kaguluhan diyan sa Senado para masolusyonan na at para matapos na. So si President BBM nanawagan ngayon ng special session. So ito ang ating balita. Siya nga pala,
sa ating balita din, di ba nakita na natin si Joel Villanueva na siya ay nagpapahayag na doon or mukhang nagpaparinig na kapag merong isasagawa na special session, siya ay dadalo. Malamang sa malamang, magiging ika-13 itong si Joel Villanueva. Mukhang mangyayari na dito ang laging sinasabi ni Sir Ivan na merong lilipat sa bagong majority na itong si Joel Villanueva at saka itong 2 bilyar. Baka lang mangyayari na. So ito ang ating balita. Ikinasana ni PBBM ang special session ng Kongreso sa gitna ng gridlock sa Senado. Pero di lang pagpasa sa mga nakatenggang panukala ang inaabangan sa pagpupulong. Nagpatawag na ng special session si PBBM. Sa bisa ng Proclamation 1318, ikakasadapat ito ng Kongreso sa June 17. Para ito sa pagpasa ng priority bills, gaya ng assistance para sa mga guro't mag-aaral sa private education, pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, at iba pang mga panukalang para sa social protection at pagbibigay assistance sa iba't ibang sektor. Bahagi rin ang pagtalakay sa long-delayed at kontrobersyal na anti-political dynasty law na sa Kamara ay umabot na sa third and final reading. Isasalang na rin sa special session ang mga hindi na confirm sa hanay ng military at maging sa gabinete at foreign service. Hindi kasi naaksyonan ang mga ito bago nag-adjourn ang Kongreso noong June 3. Hirit ni Senador Ping Lacson ngayong magkaka-special session na, Delulu no more. Sa gitna kasi ng Senate gridlock sa pagitan ni Senador Alan Peter Cayetano at Acting Senate President Win Gatchalian, patuloy na naninindigan si Cayetano na siya pa rin ang SP. Sisipot daw si Senator Joel Villanueva sa special session at kapag sumulpot siya kasama ang 12-member majority block, posibleng makasecure ng 13 required votes para magdeklara kay Gatchalian bilang opisyal na Senate President. Sabi ni Senator Kiko Pangilinan, more than enough ang 13 para makapagsesyon, kahit pa raw hindi pumasok ang Cayetano camp. Bagamat hindi pa tiyak kung opisyal na ngang lilipat si Villanueva, sinabi niyang hindi raw pa pwedeng puro away na lang sa Senado. Pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Sana nga, meron kaming 13 talaga bukas. Dahil ang alam ko dyan, na pagkabasa ko, yung isa na mag-a-attend lang daw, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng session. So, mag-a-attend daw po siya, pero no commitment yet na sasama po sa amin. Ongoing pa raw ang paghihikayat sa iba pang senador na makibahagi sa Senate majority at baka 2 umano ang maaaring lumipat. Pagdating kay Cayetano, balak daw kausapin na siya bago pa magsesyon. Yan ay kung posibleng umakyat pa rin siya sa podium o rostrum at hawakan ang gavel. Una nang sinabi ni Lacson na may contingency measures na ang Senate majority sakaling may dirty tricks umanong gawin si Cayetano dahil kaya raw nitong gumawa ng eksena. Paalala ni Senate Majority Leader Mig Zubiri na way seryosohin daw ng Senado ang sesyon at respetuhin ang mandato nilang magtrabaho para sa publiko. Wala raw dapat drama, delay o dahilan para hindi magtrabaho. Expect na natin, bukas mga kababayan, kapag matuloy yung special session na yun ay ni-request ni President BBM, mangguguluho itong minority, itong grupo nila ni Cayetano. Expected na yan, di ba? Expect na natin na siya na naman dito ay mag-live ceiling, paawa, siyempre hikayatan niya kanyang mga supporter na mga tanga at mga bubo na manggugulo sa labas ng Senado. Expected na yan, di ba? Meron hong pinaplano na naman itong mga DDS. At baka, worst mga kababayan, manggugulo na naman sila sa labas ng Senado. Di ba nakakatakot dito no kapag mangyari na naman, kung baka mangyayari na naman yung kinakatakutan natin na kaguluhan sa labas ng Senado. For example, nung dumating ito si Bato de la Rosa, di ba nagkakagulo? At baka meron pang mangyayari na mas worse doon. Nung una, nagkaputukan. Baka ano naman ang gagawin dito na ni Petra Cayetano mga kababayan. Sigurado tayo, expect na natin, merong malaking gulo na mangyayari bukas. Diba? Kasi hindi ho yan matanggap ni Cayetano. Kasi nga, ito si Cayetano, gahaman yan sa kapangyarihan. Ayaw niya na bibitawan ang pagiging dreamer na Senate President. Nangarap lang to dreamer kasi. Diba? Ayaw niya.
'Di ba sinabi niya noon na handa siya na magpatigi, wag lang ibigay yung kanyang posisyon, no, 'di ba? So bukas baka tayo ay gugulatin ni Joel Villanueva pati din ng Villar siblings. So itong si Cayetano, iiyak na lang. At saka itong mga DDS, iiyak na lang. Wala na silang magawa. Ang magagawa lang nila, mag-iingay sa kanila mga social media accounts. Pati din itong si Cayetano, iiyak na naman yan sa kanyang live selling Facebook account. Di ba? So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong comment ng ating kakilala din na political analyst. For more details, let's watch this. So sa palagay mo ba makakapaghalal ng bagong Senate President this time or any moment from now once the President calls for a special session? May ganyang posibilidad dahil nga si Senator Joel Villanueva, nagpahayag naman siya na dadalo naman siya kung yan ay ipapatawag ng Pangulo yung special session. So I think maaari dahil kung ako din naman kay acting Senate President with Gatchalian at yung iba pa sa kasalukuyang mayorya, maganda na matuldukan na talaga yung usapin no? At matutuldukan niyan hindi kung magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema, hindi kung hindi sa ibang pamamaraan, kundi kung talagang magkaroon na lang ng isang sesyon kung saan may sapat na numero doon sa pinakasimple, no? Hindi naman yun lang yung tamang pamamaraan, pero pinakasimpleng pamamaraan para ma-establish yung quorum, para ma-establish yung bagong mayorya at makapaghalal ng Senate President. At kagaya nga ng sinasabi namin sa Bantay Senado, ang worry lang naman namin talaga dito ay maaaring makapag-derail ng buong process itong nangyayari doon sa Senado. And sana hindi ginagamit na excuse. At sana hindi actually yun yung point, no, kung bakit pinapatagal pa yung pagkilala ni Senator Alan Peter Cayetano halimbawa doon sa bagong liderato. What do you think of Senator Alan Peter Cayetano, Cleve? Sa palagay mo ba titigil siya o gagawa siya at gagawa ng paraan to stay relevant? Alam mo pa din, parang hindi nawawalan ng hindi nawawalan ng gimmick si Senator ng content. Yes, meron at meron siyang entry palagi, Cleve. Correct. Well, I think kung as an observer, kung titignan ko lang si Senator Alan Peter Cayetano, I think wala kasi siyang masyadong incentive para kilalanin na yung bagong liderato. Kumbaga, advantage niya na ipagpatuloy yung gulo, ipagpatuloy na merong confusion kung sino ba talaga yung Pangulo ng Senado. Una, nag-aalala tayo na baka yung impeachment trial ay maantala o kaya naman ay mapagpaliban. O kahit pa magpatuloy, meron ng shadow of doubt, 'di ba, sa pagtingin ng ating mga kababayan dahil nga sasabihin nila, ito ba ay tama ba ang proseso? Tama ba na ito ang presiding officer? Hindi ba dapat si Alan Peter? So maybe chaos is the point, 'di ba? Parang baka yung gulo talaga yung hinahanap para ma-delegitimize yung buong impeachment trial process, and that's a worry. Secondly, maaari din na tungkol ito sa potential na election sa 2028. Baka it's about further political ambitions, and hindi naman yun nakakagulat kasi ang ating mga senador ay presidents and vice presidents in waiting. Si Senator Cayetano, tumakbo naman na siya bilang vice presidente noong nakarang eleksyon, mga nakarang eleksyon. So maaaring ito din yung kanyang plano na gusto niyang manatili sa public eye, part of public attention by doing this, but also baka nag-audition siya sa mga iba't ibang mga kampo na maaaring tumakbo sa 2028. And pagtitignan mo din kasi maaaring yung kanyang incentive, yung hinahabol niyang support, political support ay hindi na nanggagaling sa mga tao halimbawa na nagagalit sa gulo sa Senado. Maaaring nanggagaling ito doon sa mga sumusuporta na hindi matuloy ang impeachment trial ni VP Sara halimbawa o tinututulan ito, kasi maaaring ganyan na yung kanyang plano. Tatawa naman ako sa salitang audition, partner. Para ini-imagine ko performative ito. Oo. Kailangan sing and dance ka para ma-impress sa'yo yung kung saan ka man nag-audition. At may mga hurado. Nakakatawa man, Cleve. Oo nga. Pero parang
parang gano'n nangyayari, ano? Parang everything Sa totoo lang. is performative. Oo. Pero, Clive, hindi kaya pwede ring tignan as, hindi naman, ayokong gamitin ang termino, partner. Paano mo sasabi ang political suicide? Kasi alam naman ni Alan Peter Cayetano na mayorya nung nakakarinig sa kanyang mga posts, ay ayaw talaga. Ang hirap siyang paniwalaan. Maaring maaring mong sabihin na bad for politics, no, na makababa ito ng kanyang popularidad. Pero sa tingin ko, totoo na baka nationally pagka-aggregate, no, buong bansa yung tinignan mo, maaring talagang unpopular na si Senator Alan Peter Cayetano, no. Hindi ko pa nakakakitaan ang bagong survey, pero yan din yung aking pagtingin. Pero papaano kung hindi naman tayo o hindi naman buong bansa yung audience, no? Kagaya nga ng sinasabi ko sa ilang mga kaibigan, no, kapag sinasabi nila na bakit ba ganito yung sinasabi ni Senator APC sa kanyang mga Facebook Live? Hindi niya ba alam na hindi maganda sabihin ang mga bagay na ito? Ang sabi ko, baka hindi ikaw ang audience, no? Baka hindi tayo ang audience. Kasi kung ginagawa araw-araw ito ni Senator Cayetano, there should be a reason for it, no? And tingin ko, maaaring tina-target niya specifically, halimbawa, mga Duterte voters, no? Na bagamat hindi naman na sila majority ng bansa, no, sa mga huling mga pagtatala sa surveys, malaki pa din, significant pa din yung base. And if that's, kung kahit ba 20% na lamang yung mga Duterte voters nag-identify that they support the Duterte bloc, malaki pa din yan for a potential re-election in the Senate o kaya naman ay vice presidential run. So if you're just gunning, if you're nililigawan mo lamang, no? Ayaw kasi natin ng audition. Baka nililigawan mo yung Duterte bloc, no? Maaaring kaya nagme-make sense politically para ipagpatuloy niya yung ganito. Opo. Sabi ni Dr. Angelo Libroho, bakit Alan Peter Cayetano lagi sinasabi nyo? When you refer to him, ang haba nakakaumay po. Hindi ba pwedeng APC na lang? Hindi, yun ang tunay niyang pangalan Alan Peter Cayetano. Wag na APC, wag na Alan, kundi Petra na lang Cayetano. Di ba ang easy lang banggitin Petra Cayetano? So yan nga nakakalungkot mga kababayan, no? Pagbabasehan natin yung analysis ng yung in-interview. Ang nakakalungkot kasi dito, kitang-kita natin, di ba, sa Cayetano, walang kwenta talaga puro lang daldal, di ba, ang daming sinasabi, pero wala namang kwenta. Hindi niya matanggap na nakuha na pala ang posisyon niya ng ibang tao. Hindi niya matanggap kundi feeling niya at nasa isip niya, siya pa rin ay Senate President. Nag-iingay siya. Pero dito sa ginagawa ni Cayetano, marami kasing nabubulag na mga kababayan natin. Which is yan nakakalungkot. Totoo yan. Marami nabulag. Mga kunggong kasi, mga tanga, ang dali nilang mapaniwala. Ilalo na kapag doon sila laging nanonood sa mga DDS. Kasi binubuhan lang sila na itong ginagawa ni Cayetano, maganda yan, okay yan, para sa bayan natin yan. Hindi nila alam, para lang yun kay Sara Duterte at para sa pamilya Duterte. 'Di ba? Ang laging yung mindset ng mga DDS kasi at saka yung ibang mga mabudol pa nila na kapag kakampi doon kay Sara, kakampi doon sa mga Duterte, ibuboto talaga nila. 'Di ba? Yan ang nakalungkot. Hindi nila iniisip kung ano yung pwedeng mangyayari kapag makabalik sa pwesto o magiging presidente ito si Sara Duterte. Marami mangyayari na hindi maganda sa bansang Pilipinas. Aasahan natin yan, mga kababayan ko. Marami talagang gagawin na hindi maganda ito si Sara Duterte. Mas worst, pinakaunang mangyayari sa Pilipinas ay sasakupin na ng bansang China ang Pilipinas. Yan ang asahan natin na mangyayari. Yung ipinaglalaban ng ating mga kababayan na mga magigiting na mga soldier dyan sa West Philippine Sea, taga Navy, ipinaglalaban lalo na si President BBM, ipinaglalaban niya ang ating teritoryo, ang West Philippine Sea. Kapag maging presidente ulit ang Duterte, asa natin wala na yan sa ating teritoryo ang West Philippine Sea. Kasi yan pilit kinukuha, pilit inaagaw ng taga-China sa atin. Bakit? Kasi may kayamanan dyan sa West Philippine Sea. Mayaman ang Pilipinas. Marami tayong oil dyan sa West Philippine Sea. Kaya yan pilit inaagaw ng taga-China. Pero hindi yan matatanggap at hindi yan maiisip
ng mga ibang nabudol na makababayan natin. Kasi nga, Duterte, ganyan sila eh. Di ba? Parang nagiging kulto na hindi nag-iisip. Okay, so mga kababayan ko, speaking of impeachment trial kay Sara Duterte, 'di ba bukas makakaroon daw ng hearing. Ngayong araw magkakaroon ng hearing yung PK na Senate Blue Ribbon Committee. Bukas magkakaroon ng special session sa Congress kasi nga ayusin nila ito Senado. Kinabukasan, on the other day, magkakaroon ho ng pre-trial para sa impeachment ni Sara Duterte. Diba? Getting exciting at marami hong mangyayari. And speaking of impeachment kay Sara, meron hong ilalatag na 30 lahat ng mga witnesses laban kay Sara Duterte. Ang House Prosecution Panel, meron silang ipapakita na 30 lahat ng mga witnesses laban kay Sara Duterte. Di ba? Yan ho'y kaabang-abang. So anyways mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong vlog ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Pakinggan niyo itong balita. Aba, magugulat kayo rito. Kagulat-gulat ito. Nagbago po si Sara Duterte. Vice President Duterte ng pahayag. Hindi daw niya nanaising agawan si Pangulong Marcos Jr. Aba, pakinggan niyo itong balitang ito, ha? Baka magulat kayo rito. Ano kayang nakain ni Vice President? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Atin munang pakinggan. Nais agawin o pangunahan ni Vice President Sara Duterte ang anumang kilos protesta para patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit ni VP Sara na may sinumpaan siyang mandato na ipagtanggol ang saligang batas, kaya't hindi siya gagamit ng iligal na paraan para lamang makuha ang kapangyarihan. Wow. Mas nanaisin pa niya nitong manatili sa tungkulin ng Pangulo at makita ng publiko ang kanyang tunay na pagkatao. Ayan o. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Ayan o, antindi ha. Ayan o. May pahabol gaano kawalang hiya. Pero, paano yan? Duterte supporters, mga DDS. Kayo, yan ang panawagan nyo. Resign, rally, people power. Yung palang inyong sinusuportahan si Sara Duterte. Hindi naman pala yun ang gusto. Ayaw daw niya ng ganon. Yun daw extra na galaw na malayo sa saligang batas, ayaw daw niya yun. Pero bandang huli sinabi niya basta gusto daw yung makita ng taong bayan yung kawalang hiyaan ng Pangulo. Gano'n naman ang kanyang banat. Diba? Mukhang iba yata ang hangin na nalalanghap ni Vice President sa kanyang mga biyahe sa abroad. Pag nasa abroad siya at ini-interview siya ron ng mga, hindi ko alam, hindi naman yata reporter nag-interview sa kanya, mga vlogger. Iba sinasabi niya, galit at may mga banta pa. Pero ngayong umuwi ng Pilipinas, ganyan na sinasabi. Kanyang inaalaala yung sinumpaan sa saligang batas. At ayaw niya ng mang-agaw daw ng kapangyarihan. Ayaw daw niyang agawin ng sa marahas na pamamaraan ang posisyon. Pero meron siyang batikos na gusto niyang makita ng taong bayan daw ang kawalang hiyaan ng gobyerno. Wow! Ano yun? Talagang iba talaga, ha? So, sa aking personal na observation, opinion, ay mukhang nag-iiba ang mga statement ni Sara Duterte conforme kung saan siya nandun lugar. Ulitin ko, pag siya ini-interview sa labas ng bansa, marami siyang banat sa gobyerno. Pero pag uwi rito, ayan, iba ng statement. Kaya tuloy pati yung mga Duterte supporters, masisira ang ulo nyo pagka ganyan. Kayo lang pala ang may gusto Kayo pala lang ang may gusto ng extra na galaw na labag sa batas. Tulad ng people power, pagpapabagsak
gobyerno, pang-aago sa gobyerno. Kayo lang palang mga Duterte supporters ang may gusto. Yung palang Sara Duterte, ayaw niya yung ganon. Paano yan? Magkaiba yung inyong ginagawa at sinasabi. Saan maniniwala ang mga Pilipino? Aba, o pwede naman sigurong nare-realize ni Sara Duterte ang alana. Kahit anong gawin nila, na 2 taon na lang, hindi nila kayang pabagsakin si Pangulong Marcos. O baka iniisip niyang wala na. Nagastusan lang tayo na kung ano-anong ating mga pinagagawa, wa-effect, walang suporta mula sa mamamayang Pilipino. Baka naisip ni Sara yun. O baka din naisip ni Sara na wala na tayong magagawa. Ang kanyang ama at dating Pangulo ay talagang nakakulong na sa ICC. Wala na tayong magagawang maibalik pa yan maliban pagkatapos ng trial kung kinakailangan. Wala na rin silang sigurong magawa na yung impeachment ay tuloy na. Hinarang sa Kongreso, walang nangyari. Nagpunta sila ng Korte Suprema, wala pa rin nangyayari. Ngayon ay tuloy na rin ang trial. Nakikita na siguro ni Sara Duterte na ang lahat ng kailang ginawa walang epekto. At tuloy-tuloy ang kanilang hinaharap na problema sa ICC, sa impeachment, at yung mga posibleng kaso pa. Wow, siguro ganon. Yun ay aking sariling interpretation at opinion. Kaya nga lang ang tanong natin dito, anong nangyari ngayon mga Duterte, followers, supporters? Pag nagsasalita kayo sa social media, lalo na po yung mga vlogger nila, akala mo may numero sila. Akala mo overnight maaagaw nilang gobyerno. Yun naman pala parang sumusuko na si Sara. Wala daw sa kanya sinumpaang tungkulin yung mga agaw ng kapangyarihan. At hindi daw siya payag at ayaw niya ng marahas na pamamaraan. Ano yan? Kayo mga taga-suporta ninyo ng mga Duterte. Anong gagawin nyo ngayon yan? Iniwanan na kayo. Ayaw pala ni Sara yung inyong ginagawa. Ayaw pala ni Sara yung ganyang klaseng mga galaw. So marami yung dahilan paliwanag ko na. Napagod na, nagastosan na, ala rin. Tapos tuloy pa rin ang kanyang problema sa impeachment trial na hindi na niya kayang pigilan. Pati yung problema sa ICC, hindi na rin kayang pigilan. Tuloy-tuloy ang gastos. Ganon ang nangyayari ngayon. So, malinaw na naman sa aking paniniwala na hindi nagmaterialize, walang kinahinatnan yung kanilang mga panlalait, pagmumura, paninira ng personal sa gobyerno. Mukhang naramdaman na ni Sara Duterte na siyang gustong iupo ng mga maka-Duterte na kapag napaalis nila si Pangulong Marcos, siyang upo dahil Vice President, ayan na, nagsalita na. Ang linaw na kanya sinabi. Ayaw niya ng extra or malayo na sinasabi ng saligang batas sa kanyang sinumpang tungkulin. Ayun, nagising na. Maaring una, nagising na. Pangalawa, napagod na. Pangatlo, tinanggap na niya ang kapalarang hindi talaga pwedeng daanin sa ganyang pamamaraan. Dahil matatag ang saligang batas. Matatag ang ating mga sundalo at kapulisan. Matatag ang mamamayang Pilipino na hindi sasama sa ekstrang galawan na malayo sa saligang batas at ayaw ng karahasan. Ayun na, di ba? Ano bang ating sasabihin dito? Mabuhay ka, Sara Duterte, nagigising ka na? O yan parte lang ng inyong mga saywar na mga statement. Pagkatapos pag naging negatibo, i-deny bukas makalawa. Pag positibo, pangangatawanan. Ayun kasi ang inyong record Marami kayong sinasabi, pag nag-negatibo, i-deny. Marami kayong sinasabi na malayo sa ginagawa ng inyong supporters. Paano ngayon yan? Nagulo na yung tabakuhan. Paano kakambyo ang kanilang mga vloggers? Ang kanilang mga taga-suporta? Mahirap mag-reverse pagka ganyan ang statement ng inyong kliyente at ng inyong itinutulak sa posisyong malabo pa sa sabaw ng pusit. Sayang lang yung ginagasto ng pamilya Duterte at ng mga DDS cronies para mag-hire ng mga trolls, ng mga fake news peddlers, mga DDS vlogger na mga fake news, at saka yung mga ginagawa nilang pang-didistab para mapatanggal nila sa pwesto si President BBM. Sayang lang ang kanilang bilyones, hindi umepekto. Walang kwenta. Bakit? Kasi mahal ho ng taong bayan si President BBM. Yan ho ang straight na sagot
Mahal na mahal ng mamamayang Pilipino si President BBM kaya siya protektado at ayaw ho ng majority ng mga Pilipino na matanggal sa pwesto si PBBM kasi nagustuhan ho ng majority ng mga Pilipino ang ginagawa ni President BBM. Nagustuhan ho yung mga proyekto, yung mga programa at yung ginagawa pa at saka gagawin pa ni President BBM. Kaya ayaw ho ng taong bayan na matanggal sa pwesto si PBBM. Okay? So, iyakan ang mga DDS. So, anyways, kasama din natin, nandyan si Abing Sulet. Hi to Ashin from Athens, Greece. Nandyan din si Phil Macabato, Shirley Risman, Tony De Los Reyes. Kasama din natin si Joy Manipes. Hi to Danilo, Marjorie Minsais, Apolonio Nocido, Danilo Sanchez. Nandyan din si Lepesti Mosang from Leyte. Isyadat natin si Arsoni Warren, Maricar Domingo, Carmencita Bancod, Eva Malabi. Nandyan din si El, Jen Mirafuentes. Kasama din natin si Joel Datoy, Island Drinon, Mapa Access, and hi to Jeannie Ramos. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo ang podcast na to. For more details, let's watch this. Attorney Jess Falsis, magandang gabi and thank you for joining us again dito sa Facts First. Good evening, Christian. Good evening. I just have to correct you. Ano na ako ngayon? Jesus Falsis na lang or Kagawa Jess na lang po. Ganun ba yun? Technically, do you cease becoming a lawyer? Di ba suspended ka lang from practicing law? Well, just to be safe, di ba? I've told all my sa bilyonaryo doon sa where I am working as a co-host, I told them to remove, in the meantime, all designations referring to me as a lawyer. Anyway, the title as a, this might sound, some people might find it off, but with all honesty, the title is not really that important for me. So, if people don't call me attorney, it's okay. If that's removed from my designation and for full compliance, diba? Just to be safe, just to really honor the penalty imposed on me, I told the media people who get me for guesting na I would prefer not to be called attorney for 1 year. Ganun ba? Hindi, sa akin naman ganito. No? We just have to be factual. Kasi tinanggal ka ba sa role of lawyers? Hindi naman, di ba? Nandun ka pa rin. Yes. It's just, syempre, when you call me as an attorney, people might get the impression na I'm giving a legal opinion. So I would like to clarify, and I will always clarify that in my future shows na in the meantime, only political opinion ang mabibigay ko. Yung legal opinion, suspended din yan. Okay, kasi ito pinagbabatayan ko, yung press statement ng Office of the Spokesperson ng Supreme Court. Dito ginamit rin term Attorney Jesus Nicardo Falsis III or Attorney Falsis. So sila mismo, they were still referring to you as a lawyer, attorney. Tama naman. Oo. Okay. Nag-iingat lang talaga ako. Ang isang sorpresa rin sa akin dito, alam mo, Attorney Jess, ang second name mo pala Nicardo. Yes. May second name ko pala. Okay, anyway. Were you caught by surprise by this decision by the Supreme Court and the finding was you were guilty of simple misconduct? Well, last week I already got the physical copy, the hard copy of the order, no? But if you look at the decision, this was already decided as early as November 2025. It was only publicized or published. Iba kasi yun yung disclosure to the public or to respondents like me. So ngayon lang siya na-disclose. But if you look at the decision, may date sa decision mismo, November 18, 2025, which is very coincidental. Birthday ko yan November 18. So how are you? How are you taking this? I'm good. Siyempre nalungkot ako, tao lang din like any other. The first day I got it, malungkot talaga ako. Kasabay pa nito, by the way, malungkot talaga ako that week kasi kasabay nito sina Rene Baterbonia. So, malungkot na ako nung umpisa ng linggo na yon. So, when I got the copy ng mga Wednesday or Thursday, so malungkot lang ako. Pero of course, yung ganong feeling, I had work nung Friday, I have barangay work every day.
So I just press on. But I'm good kasi I told you, I'm not sure if I told you here on this show before, di ba, na my being a lawyer is not really my primary goal. With all due respect to the Supreme Court, even if they hear this, it's not to offend them, no? My lawyering, I don't know if I said it na nga here before, I studied the law not really to practice it. I did not study it to become a traditional lawyer. So I studied the law because as a marginalized person, as an LGBT person, I wanted to know how to change it. So it was more about accessing the language of power, the system of power, which is in the Philippines, very legalistic tayo. Unfortunately or fortunately, our country is really enmeshed with being legalistic. So that's why I studied the law. Pero before this suspension was imposed, meron ka mga active clients or active cases? Hindi na din. So ever since when I took up radio hosting 2018 to 2021, I generally do not accept cases. What I do is give legal advice. So yung actual representation, I don't really do that. Lalo na when I became barangay kagawad, so ang barangay kagawad, you can still practice law, pero limited. Kaming mga elected officials, kahit mababa lang ang barangay kagawad, we cannot appear in court. So if there was a case given to me, may kahit kaibigan, kahit kamag-anak, I cannot accept, kunwari may nakakulong, so ako yung magpa-file ng motion for bail, ako yung pupunta sa court to litigate. I cannot do that. So what I've always done, since I won as barangay kagawad, is just give pro bono legal advice or simple contract review. Kunwari may mga kontrata silang gustong ipacheck or may nagkaso sa kanila, criminal case, I will just generally advise them ano yung rights nila, ano yung options. So, yung actual practice talagang I'm not really an active practitioner anymore. Okay. The next important question, do you think this decision by the Supreme Court, with all due respect to them, was this fair? Well, every case is unique, I would guess. But just for my own consideration, if any Supreme Court justice hears this, diba? The decision, if you read it, so I read the decision, but not pa talaga, like hindi ko pa talaga siya inaral ng todo-todo, no? But I read it. There were two aggravating circumstances found against me. That's why tumaas yung penalty. The IBP wanted to just reprimand me and impose a fine, which is already a punishment, no? But the Supreme Court increased it to suspension for 1 year. Sabi kasi nila, aggravating daw because I used words like dilawan, and that is, very borderline, freedom of speech or political speech, but that's what the Supreme Court found, no? And I accept their wisdom. That's their wisdom. The other is, because I have a prior disciplinary case already, yung contempt, which is a totally different issue. So without going through that, and I'm not saying I will file an MR, I'm still thinking if I will still file a motion for reconsideration because hope springs eternal naman. If there was a justice who was listening right now, who is listening right now, sana nagkaroon ng mitigating circumstance din in my favor. I would like to think that being in the heat of the moment, but with the intention and the good faith to defend a family member, because alam mo, ako, this will sound giving an excuse, but because you asked anyway, syempre, nung panahon na yon, and until now naman, maliit lang naman kaming tao. Even if I sound very noisy, even if I'm very vocal, and I gained a platform right now, I would like to think I'm not a big person. So especially before, I'm a very small person noon, and may pinagdaanan yung pamilya ko, which I felt parang I was screaming into the void for the innocence of my brother, to defend my brother. So sana lang kung na-appreciate nila yung aggravating circumstances against me, sana na-appreciate nila,
although I wasn't given this chance to argue, no, kasi nga lumabas na lang yung decision, sa IBP lang ako nakapag-submit ng aking comment or answer. Sa Supreme Court, hindi na ako nakapag-file ng anything. I didn't get any order to file an answer or a comment. Sana na-appreciate nila na good faith ako kasi, you know, saying those bad words, and those are bad words, I admit. There's no excuse to that. Those are curse words or vulgar words. But it was in the heat of the moment. It was in the desperation of wanting to be heard about the innocence of my brother, of a family na who I really believe is innocent. And luckily right now, I think we were able to prove naman and vindicate that my family is not like that. That my family deserves some level of reputation, which the accusation leveled against my brother did not stand or would not stand. Yes. Yes, I wonder, naging option ba rito yung yung mag-apologize ka or retract this post? Hindi na ganun kasi even outside of my case, wala nang retraction na possible. Sa ibang lawyers who are also punished or penalized for their language, once you have uttered it kasi, you have done the misconduct. So I accept that. I accept that wisdom. It's just, I would like to think na hindi naman ako, and this is not to trivialize, again, this is not to make an excuse, but sa mga nabasa ko noon before my case, sa mga na-impose na suspension against other lawyers before my case, usually that would involve money, usually that would involve a crime, and of course, hindi ko nga sinasabi na wala akong masamang ginawa, but I would like to think wala akong pinatay, wala naman akong ninakawan, wala akong in-staffang kliyente, wala akong client na trinaydor ko yung kanyang trust or hindi ko dineliver as a lawyer yung dapat kong dinideliver na responsibility sa isang kliyente. It's not to diminish what I did. It's just sa past studies ko, when I was studying the law, yung suspension is usually for those kind of offenses. Okay. So moving forward, my case will establish a new precedence. Okay, yan ang gusto kong puntahan. Pero before that, no, do you regret uttering these words or posting these words on social media? With all honesty, naisip ko na yan, no, na syempre, baka matanong yan sa akin. Naisip ko na yung sagot ko dyan. As a lawyer, I definitely regret uttering those words and posting that tweet, no? That is unfair to the person I talk to, and that is unfair to the legal profession I represent. But that is as a lawyer. Ang mahirap kasi ngayon sa amin as lawyers, with some of the people who are speaking up for me, not necessarily defending me, no? Ang dating is, ang hirap na maging lawyer sa totoo lang. Because lahat ng buhay namin, parang indivisible na sa pagiging abogado. So the other aspect of me in relation with that question is, as a brother, as a human being who wanted to defend a family member, I could honestly say, and without any insult or offense or malice, I do not regret what I did as a brother. But as a lawyer, I definitely regret it. So, I'm not sure if I'm allowed to separate my personality. Sa ngayon, we are told that we are not. Like, public and private life namin is indivisible. But as a person, di ba, I think anyone can relate. To defend my brother, I had to do what I did. Okay. Let's go to the other big issue, no? Again, with all due respect to the Supreme Court. Kasi nung tinitingnan ko itong nangyari, you mentioned that this sets a new precedent dito sa with the way the Supreme Court would deal with certain misconduct by lawyers. Sa mga viewers natin, itong babanggitin ko sa inyo, hindi po ito necessarily fallacious statement or logical fallacy. Okay, yung tinatawag natin whataboutism. Ganito po kasi yung punto ko rito. Okay, aminado si Jess Falsis that he committed this error, this mistake, whatever you want to call it, simple misconduct. Pero we've heard other lawyers, much more prominent lawyers,
uttering even more vulgar words. Example, Vice President Sara Duterte, isa po yung abogado. Alam po nating lahat yung pinagsasabi niyan, di ba? Inakasalampak siya sa sahig, patay yung ilaw, pinagmumura yung presidente, first lady, yung speaker of the house din. At sinabi niya, kumontak na siya ng papatay at pumayag na yung papatay. That's one. Another lawyer, incidentally, Duterte rin yung apelido. Dating Pangulo, nakakulong ngayon sa The Hague. Kung titingnan niyo po lahat ng pinagsasabi niyan, dun sa kanya, sabihin na lang natin nung panahon na presidente siya, pero even before, napakabastos ng bunganga niyan. Hindi po ba? Ang daming binastos na babae, habang nandun yung presidential seal sa likod niya. Nandun pa yung watawat ng Pilipinas. Yung mga ganyan, bakit nakalusot? Yun ba dahil presidente yung isa vice-presidente? Nagtatanong lang po sa Supreme Court with all due respect. And again, I know there was a case filed, disbarment case against the Vice President, filed I think by Larry Gadon. And I think he mentioned that before, no? No action taken yung naging response sa Supreme Court. So my point is, what kind of message is the Supreme Court, again, with all due respect, is sending to the Filipino people by punishing a lawyer like Jess Falsis, who is not as prominent as the two other lawyers I mentioned. Pero bakit yung dalawa lusot? Nagtatanong lang po, with all due respect. I mean, that's my 2 cents. Those are my 2 cents dyan. With my statement kanina, no, I gave a statement, of course, to all the press who were asking. And this was not also to offend the Supreme Court. It was really to promote the rule of law and the Constitution, no, which, of course, I'm a suspended lawyer right now. But sabi ng Supreme Court din, attorney pa din ako with how they posted my case. So, as still an officer of the court, with all humility, no, if kung pwede lang akong lumuhod, and magmakaawa, and nasa statement ko yan, I really beg the court to resolve the pending disbarment cases of these two Dutertes, no? Yung nasabi mo, Christian, may isa pa kasi na mas luma na eh. And that will erode the confidence in the administration of justice and the rule of law if left unresolved. Si Mayor Sara then Mayor Sara Duterte, although she had good reasons as well, no, and it's a complicated issue, she stopped the demolition of certain shanties or areas in Davao, Nanapak ng sheriff. which there was a court sheriff who was going to implement the demolition. So, sinapak niya yung sheriff. And matagal na yung disbarment na yun. Super tagal na. Even the Vice President has mentioned that in relation with Justice Maidas Marquez nung nag-apply siya sa JBC. I think nung isang may nag-mention noon, na-mention na yan ni VP Sara na ang tagal ng pending pero wala pa din daw resolution. So yung kaso ko kasi, I would like to think I never promoted disrespect for the rule of law. I never said to disobey the administration of justice and lower the confidence in our courts. I would like to think na yung pagsapak sa isang sheriff, court sheriff at that, who is implementing a court order, is one of the most grievous, if not a grievous sin talaga of any lawyer, because yun nga, we are officers of the court and yet nananapak ng sheriff who was just doing his job with a court order. So, with all due respect to the Supreme Court, kung nakikinig po sila, sana hindi nila masamain yung aking panawagan na patawan ako ng penalty, yes, and I will serve it out. Even if later baka increase pa nila or tagalan pa nila, I will accept it. I will accept it. As long as sana itong mga luma na ding cases, which I think are quite worse, no? Not just as a lawyer, but as a Filipino citizen as well, na bumoboto, I'm part of the democracy, kahit hindi na ako abogado, I still want to uphold the Constitution. Sana magka-resolution kasi there's no guide or there's no guidance from the highest court of the land as to this kind of conduct. So is this conduct tolerable? Allowable? I don't know. As a lawyer, as a Filipino, I don't know kasi walang resolution. Ako magtatanong ko bilang isang Pilipino, no? Kasi again, highly questionable yung message na lumalabas coming from the Supreme Court with the way these cases of misconduct are handled.
Dahil ba yung dalawang abogadong binanggit ko, yung mag-amang Duterte, dahil ba sila ay politicians? Is that an excuse to come out with those words? To disrespect the office? To insult people using the pulpit of the presidency and the vice presidency? Is that an excuse? Sabihin, hindi kasi nasa larangan sila ng politika, merong leeway for them to utter those words. Again, with all due respect, if that were the case, I beg to disagree. Diba? Si Duterte, yung tatay, ano yung sinabi dati? Barilin sa vagina, yung mga Amazona. You remember that? Nang halik ng isang Pilipina sa isang Hong Kong event, if I'm not mistaken, Filipino community. And there was another lawyer. I remember that because I interviewed a member of his cabinet at that time, si Attorney Salvador Panelo. He was justifying it. Na parang halik lang daw ng tatay. Bakit itong kabastusan na ito nakalusot? I mean, nagtatanong lang po, again, with all due respect, sa ating mga kagalang-galang na maestrado. Bakit ganon? Hindi po ba? And I also have no answer, no? So, I share the frustration of everyone, not just because I'm personally interested in this issue, no? Baka siyempre sabihin, I have a selfish or self-interest in the issue, but it's a frustration because those kinds of acts are the ones that really erode the rule of law. I also eroded it siguro, I would concede, diba, by cursing, because that should not be how officers of the court should behave. Totoo naman, Jess, kasi sorry I have to tell it, bastos din mo kasi yung words na ginamit mo. Definitely. Hindi bagay sa abogado. Yes, and again, there's no excuse, but may context siyang pinanggagalingan. But the frustration is, I should be punished, definitely. But what should we make of the other scenarios na talagang not just against being a lawyer, but it's against being a human person, it's against the Constitution, it's against democracy. What do we make of those things? Yun nga eh. So ito, what are you planning to do moving forward? You said, of course, iniisip mo pa kung magka-file ka ng MR dito. Pero how does this affect your public engagement, the way you articulate your views regarding issues? Ibig sabihin ba magbe-behave ka na? No, I will just always clarify na I'm not speaking, or I'm no longer speaking as a lawyer. As I've told you, di ba, I really consider myself more of a political animal rather than as a lawyer. Because again, I did not really study the law to go to a law firm. And there's nothing wrong with that, no? But ako, hindi talaga yun yung conception ko. Mine is really for politics, not because I want to be a politician per se. Ano na lang yun, destiny na lang yun. That's just icing on the cake. It's just as a marginalized person. Yun talagang pinanggagalingan ko ever since pwede yan balikan sa UP Law, essay ko, why I studied the law or why I took up the entrance exam. Sinulat ko dun sa essay talaga, it was really to know the law so that I can change it. And so, my advocacy will not change for LGBT rights, for human rights, to oppose anything that I think as a Filipino is not proper, corruption, EJK. Since 2016 pa naman, actually, itong natanong mo kanina, was I surprised? Hindi na, since 2019, yung final yung disbarment, I was already expecting to be sanctioned kasi hindi ko na mababawi yun eh. Nagawa ko talaga yun. And what's done is done. I have to pay the price. I do the crime, I pay the time. Ganun talaga. But since 2016, you know, again, konting buhat bangko lang, because it's the truth, talagang original ako na anti-Duterte. So I've always been risking a lot of things, not just being my lawyer, but many other things. So it will not stop. Kasi hindi ko mapipigilan ang sarili ko. As a gay person who has experienced injustice, I could not stay silent in the face of any injustice. Legal man yan, political, environmental. Kaya nga yung iba sinasabi, ba't daw ako nagpo-post tungkol sa mga puno, sa Ross Boulevard, ba't daw ako nagpo-post tungkol dun sa Ateneo na dalawang namatay, ba't din ako nakikilungkot daw doon, ba't pa ako makikisawsaw, hindi naman daw yun yung content ko. It's because kung ano talaga yung maramdaman ko when I listen or hear the news,
That's what I will have to say. So, moving forward, I will just have to clarify that I'm not speaking as a lawyer. I'm speaking as a political scientist. I'm speaking as a barangay kagawad. I'm speaking just as an ordinary Filipino. Okay. O sige, pero okay, tuloy pa rin yung mga ginagawa mo. For instance, yung mga programa kung saan bahagi ka, yung pagpo-post mo, tuloy-tuloy lang yan. Tuloy pa din. And aalisin ko lang yung designation ng attorney because I want to respect the Supreme Court. I do not want to carry that title while I am suspended because I should not be called a lawyer if I cannot function or exercise as a lawyer. Pihit ko na lang din. So kung masuspend yung mga senador natin because may plunder law or may Anti-Graft and Corrupt Practices Act, diba? So they should not be able to exercise the powers and functions of a senator. So lahat ng mga may kaso like Senator Jinggoy, pag nakasuhan sila, pag nakulong sila, they can no longer function as senators or as senator judges. So mahabang usapan yan. That's for a different episode mo siguro, but that is what I hope to follow as a lawyer na suspended. Tuloy lang yung aking mga shows, my opinions, but not as a lawyer. Dagdag ko lang siguro bago tayo magtapos. Siguro factor din yung threshold ng kapal ng mukha eh. Pag politiko, miski may kaso, iba yung talab kasi ng mga ganun eh. Suspended man o hindi, depende yun sa kapal ng mukha eh. Yun ang threshold na dapat tingnan. Yun. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Carmen Bacani, Imelda Angeles, Teresa Jimmy, nandyan din si Rosana Idogiron from Bulacan, hi to Adura Pampolino, Babis 09, Efren Escape, Noel Laurente, nandyan din si May Agnes Stoche, shoutout natin si Belma Zorelia, Trinidad Deleca, Milen Vibes, Rodel Diwa, Jen Juan Kim, nandyan din si James Starter Moore, Bella Bautista, and hi to Mildred Paras. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming makapangyarihan, buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyo upang humingi ng iyong patnubay, pagpapala at proteksyon para sa aming bansa at sa aming mga pinuno. Naway pagkalooban mo kami ng pagkakaisa, karunungan at matatag na pananampalataya upang malampasan ang anumang pagsubok sa aming kinakaharap. Hinihiling din namin ang iyong banal na gabay at pag-iingat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naway pagkalooban mo siya ng mabuting kalusugan, malinaw na pag-iisip at lakas ng loob upang magampanan niya ng tapat at makatarungan ang kanyang tungkulin para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ilayo mo siya at ang buong bansa sa kapahamakan. At naway manaig ang kapayapaan, katotohanan at pag-asa sa aming bayan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang
boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.